Simple lang ang defiance. Sinabihan ka na ng gagawin, ayaw mo kami gawin. That's being defiant. Yun lang yun. Gawin mo. Hindi sinabi nila. Yun natin ginawa by defiant. And we cannot expect our lives to be blessed. You don't want. I want you to stay in awe. Hanapin mo. Anong sinasabi ni Lord? Anong ginagawa na? Tuloy natin 44. And all who believe were together and had all things in common. All who believe. Keyword ito. All who believe. Gusto mo bang maniwala doon sa katuroan ng Jesus? Not mine, ha? Jesus. I'm teaching you the teachings of Jesus. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. So, nung panahon ng mga una, talaga, wala mo silang kahit sa mga permit. Pag may kailangan, ibibenta nilang ari-arian. Lahat sila. Benta mo ito, benta mo yan, benta mo ito. Tapos ilikomin nila yun sa paanan ng mga apostol. Kung sino may pangangailangan, binibigyan. My question is, can we do the same? Can we sell our possessions? So, kaya? Benta ko na yung Max. No, this is truth. Ganun naman pagkamangha nila at pagsunod kay Jesus. Wala silang pakityan sa ikabubuhay nila kasi alam nila ang buhay nila si Jesus. They have learned to live in kung meron o wala, kontento sila. And this is what happened after Jesus ascended. This was all happening. And day by day, because this is how they live. Day by day, attending the temple together. Mali yan, hindi temple. Temple courts. They did not meet in the temple. They met in temple courts. Temple is different from temple courts. Temple is yung parang church. Temple. But they met at the temple courts. Doon sa lugar kung saan pwede silang makisalamuha sa mga hindi naniniwala. Doon sa mga taong may sakit. Doon sa mga taong nangangailangan. Doon sila nag-meet. Doon nila ipinapakita ang buhay. Anong version to? ESV. Ayun ba? Pero ano, sorry. Temple courts. Together and breaking bread in there. Saan sila nagbe-break ng bread? Can I expect us to break bread at home? Breaking bread is not just this. Meron mo nag-message sa akin, Kuya, pwede ba kami magbasa ng Bible at mag-exchange ng mga puro-puro namin habang kumakain? Yes. Yes. Napansin ko ngayon, mga pamilya pag kumakain, kahit sa labas, pag-upo, pagka-order, ewan mo kung sila yung magkakausap. Ano that's a problem in Japan? One of my friends, who's a worship leader in our former church, yun daw ang problema niya sa mga anak niya. Hindi na sila nag-uusap ng haratan. Text. Maganda ang advancement ng teknolohiya, pero ito ay iitin sa fellowship. Get rid of it. It's so addictive.
Kids, I want you to think of this. Children, cell phone is not your life. Jesus is. Gadgets is not your life. Cell phone. Parents, monitor. Monitor your children. Give them time to just use it. Huwag yung lagi naka-cellphone, naka-gadget. Ubulitin ko ito. This will not sound good. Pero nakakabobo po yan. Nakakabobo. Kahit marami kang binabasa, nakakabobo sa tunay na buhay. Mas gusto mo pang makipag-usap sa mga taong hindi mo kilala dahil napapabayaan mo ang sarili ng pamilya. Gets now? Gets now, parents? Parents. Ang namalit ng daycare ngayon sa mga bata ay hindi na daycare center. Cellphone. Para hindi scoreboard na magulang sa ginagawa na cellphone. Para tumigil sa pag-iyak. Maganda ang gadget kasi kailangan sa eskwela. Sa 50% of the Philippines, I'm still against it. Wala akong ipapalit sa face-to-face learning. Sana nga, sabi nila, sana nagpadala na ng libro si Jesus. Ayan, uwi na yan. Hindi. Hindi naman na, ang kanyang mga alaga, tinuruan na. He trained them. He trained them personally. And the same way He trained them, He wants to train us to the Spirit. Sad to say, a lot of people are thinking of leaving their homes to earn money and leave their children behind. Sorry to say, nagkatamaan. Si Kim, nagsabi yan sa akin, Papa niyo, sino mag-abroad? Teka mo kami. Hindi ka mag-abroad. Dito ka sa kabilo. Nag-abroad ba si Kim? Nag-abroad ba? Sino na-abroad ni Kim sa inyo? Basta. Kung na-abroad sa mga kapit mo niyo. Every day they continue to meet together in temple courts. They brought bread to their homes and ate together with glad and sincere hearts. That's why we pray before we eat. It's not just to show people, ay, nagpipray yan, Christian yan, mga yan. No. Minsan pag ako nagpipray, kumakain kasi sa labas. Nilalakasan ko talaga para marinig mo katabi namin. Sinasadya ako. So when you pray, you're at Jollibee, not the other one. Jollibee lang. Hindi pa rin ako kakain sa mga. Jollibee, whatever restaurant, Wangfu, Pancake House, Pancake House. Texas Joe. Texas Joe. Have you been to Texas Joe? Kingsman, I want to bring you to Texas Joe. Because I want you to be in awe. Ganitong kalalaking baboy ang kayang bigay ni Lord sa atin. I want you to be in awe. You brought bread to their homes. Pag kumakain kayo, mga pastor ng tahanan, taas ang kamay. Ask your children, what have you learned about God? Who is God to you? What do you think He has done to you? What do you think He's been doing to you? Enforce ko natin. Let's not leave raising up our children by chance. We have to speak. We have to speak. At kahit hindi sila sumunod, anak, para natin sila. Nakuha ko kayong kailan. Hindi nakuha ko yung kailan. Kasi ako yung tao. Pag ayaw mo, wag mo.
Hindi. Sigaw tayo hindi tayo sumunod. Hindi tayo siya. Hindi niya tayo kinukonsente. But He will withhold something from us. Para lang magising tayo. Lalo na pag nanalayo tayo sa Kanya, gumagawa sa paraan para magising tayo. Pero ang resulta mo, we will be in awe of what He's doing. Let's go to 47. Ito na. They did what they were trained to do. The result was they were in awe. And because of that awe, they praised God, having favor with all having favor with all God. And the Lord, okay. I learned this from the teachings of, it's from St. Augustine. Share the gospel, if necessary, these words. If necessary, the way we will bring to share the gospel is, makasalanan ka. Tuloy. Nagtitipon sila. Walang tigil. Nagpipray sila. Ano mo kumakain ka? Ano tumarating ng mga tao? Siguro ang sarap ng pagkain. Yan ang resulta. Ginawa nila and how they were trained, what was passed on to them. Yan ang resulta. They praised God and they favor with all people, and the Lord added to their number day by day those who were being saved. The church right now is having a hard time bringing people. The church. Ama, unang hirap. We start by living who we are. Yung sinabi natin yung identity natin kay Jesus, what we get to do. Ano yung pwede natin ipamuhay? Ito yun. Jasil, share mo nga sa kanila yung control sa ina. Hindi yung inagasan ng dalawa. Yung tungkol sa Bible. Sayo ka man. Share ko lang po sa inyo sa Pope team po, meron kami isang membro. Ang pangalan niya ay si Ate Marlene. Ate Marlene Summer ay hindi siya taga-Reform. Siya ay Catholic. So, noong time po, sa Pope team, bali na-expect lang namin na siya ay member ng Pope team kasi yung anak niya ay nag-aaral sa Bruce. So, nagpapatuloy siya. Pero nung time na graduate na yung anak niya sa Bruce, iniisip namin na baka umalis na rin siya kasi wala na yung anak niya sa Bruce. Pero, in God's grace po, hanggang ngayon, kasama namin si Ate Marlene. At patuloy siya na sumasayaw. At ang isa pa po niyang testimony, kahapon din po nag-testimony siya na simula po nang nakarating ako sa Lincoln, mas napalapit ako sa Panginoon. Yun po talaga yung word niya kahapon ng pulo. Pero yung sinasabi po ni Kuya na about sa Bible, dahil si Ate Marlene ay Catholic po siya, pero hindi siya nagbabasa. Meron daw siyang Bible, pero New Testament lang. Kasi hindi niya ikababasa na alikabukan ng ako. Yun yung word niya talaga. Tapos, si Ate Jo, kinausap yung Pope din. Bali na niya kami. Sinallenge na kami na meron tayong reading, devotional reading assignment every day. So, sabi niya sa bawat isa sa Pope team, pwede nyo singilin ng isa't isa dahil magkakasama kayo. Singilin nyo, pwede nyo sabihin, nagbasa ka na ba? Pero syempre, hindi naisip, sabi po ni Ate Jo, hindi niya naisip na si Ate Marlene ay Catholic. So, kala niyo, okay lang sa lahat. Kumbaga, palagi namin ginagawa. Pero, iba si God kumilos. Alam niyo po ba na si Ate Marlene, dahil dun sa challenge na yun, naisip niyang magbasa ng Bible. At everyday, dahil pinapasa namin yung reading assignment, hinahanap niya po talaga yun. Nasabi niya, Teacher Jess, alin po ba yung babasahin? Dito ba yan?
Sabi ko, ate, hanapin mo yung malaking number. Yung malaking number yan, chapter yan. Hanapin mo yung maliit na number, yan po ay verse. So makikita mo sa kanya na kumikilos si Lord kasi nagkaroon siya ng desire na hanapin yung salita ng Panginoon. Tapos dahil sa sobrang gusto niyang mabasa yung reading assignment natin at mas makilala si Lord, talagang nag-chat siya sa group chat. Sino po ang may extra Bible? Bibiliin ko na lang po. Kaya dahil meron po akong extra Bible, regalo po yun sa akin ni Ate Roma, yung aming first cell leader namin. Binigay ko po sa kanya yung Bible at sobrang natutuwa po siya. Dahil kahapon lang sabi niya talaga, sa inyo po ko lang naramdaman na mas mapalapit sa Panginoon. At dito ko natutunan magbasa ng Bible. Kaya salamat po sa lahat ng po-team. At syempre salamat po sa inyong lahat dahil na-inspire po kami na magbasa ng salita ng Diyos. Thank you, Jesse. Amen. Thank you, Pastor. So, yun po. Wala naman. That was because of the dance. Now, one of our values is the activity. Si Rodin, kaya nandito yan, pinag-iisis niya magsayaw. Yun. Hindi siya napunta rito kasi naswiran siya. He was here because of the dance. So, malaki ho ang this creativity is from the Lord. We can use everything, anything that He has given us possible to share with us. So, ang pinamamanin ko po sa inyo ay patuloy ho, umpisahan natin mahukay ayon sa training ni Jesus. So, I would like to end with this 3 things that Jesus trained us with. Lalo na yung mga sinaunang araw. Jesus trained His disciples to believe. Yun ang una.